Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na waiting din ng employer. Siya ay si Christian Santo Domingo. Matagal na rin ito naghihintay ng employer, mga kabayan. Hi Kuya Pinong, waiting pa rin ma-select laban lang. Pa-shoutout next video. Pa-share naman ng experience mo dyan noong unang try mo magbiyahe. Diyan kasi sa mga video mo, sanay na sanay ka sa paggala sa Sucor. Keep safe sana. Mapasama ko sa additional selection. Palaki shoutout. Shoutout sa iyo kabayan at tama. May additional selection bukas 10 to 11, dalawang araw mga kabayan. Experience ko mga kabayan nung unang biyahe ko talaga dito sa South Korea. Dito lang din naman sa Seoul. Kasi nandito lang din naman yung era ko sa Seoul City. Kasi ako nung dati ay sa Metrobank Hewadong. Sa Metrobank Hewadong pa ako dati nagpapadala ng pera para pambudget ng pamilya ko sa Pilipinas. Siguro mga 1 taon din na doon ako nagpapadala ng pera. At yung unang biyahe ko, sumakay ako ng subway, hindi ko na tiningnan kung palapit ba o palayo doon sa pupuntahan ko sa Hewadong kasi magta-transfer galing ako ng line 1, tatransfer ako ng light blue line, line 4, diretso ng Hewa, Metrobank. Nandito ako sa Guro, alam ko naman yung sasakyan ko, kung saang line ako sasakay, alam ko. Nandun ako sa line 1, ang pagkakamali ko noon, hindi ko tiningnan kung saan papunta yung train na sasakyan ko. Kung palapit ba dun sa pupuntahan ko or palayo. Kasi napaka-importante mga kabayan, pag sasakay ng subway dito, dapat titingnan ninyo yung next na subway. Ganito yun. Sumakay na ako ng subway, sabi ko, parang napapansin ko, parang iba na yung mga binabanggit na dinadaanan na station. Siguro mga 20 minutes na ako sa subway. Tiningnan ko yung Seoul subway map. Napansin ko yung mga subway station na dinadaanan ng sinasakyan ko na tren, palayo dun sa pupuntahan ko. Kaya napaka-importante mga kabayan. Ang ginawa ko, bumaba ulit ako ng subway, tapos sumakay ako pabalik ulit. Kaya importante, ganito yung mga kabayan, makikita nyo dyan sa screen. Pagpalagay natin, nakikita nyo dyan, palagay natin na nasa Seoul Station kayo. Makikita nyo dyan yung light blue line, line 4 yan. May arrow dyan na kulay pula. Tapos halimbawa, pupunta kayo ng Hewa. Makikita nyo dyan, Hewa Station. Paglabas nyo ng Hewa Station, nandyan na yung mga itindahan ng Pinoy Food, yung pinuntahan ko nung nakaraan, may simbahan, may Metrobank. Ayan. Ngayon, halimbawa nandito kayo sa Seoul Subway Station, dapat kapag nandun kayo mismo sa mismong Seoul Subway Station, meron kayong makikita dun sa taas. Nakalagay dun halimbawa, may arrow yun mga kabayan doon sa pasukan ng tren. Makikita nyo doon, nasa gitna yung Seoul, tapos ang susunod ay nasa kaliwa ay Huyon, at nasa kanan ay yung Sukmyong Women's University. Ngayon, doon sa Huyon at Sukmyong Women's University, alin dapat yung nakatutok ang araw. Kasi pag halimbawa nakatutok ang araw ay doon sa Sukmyong Women's University, yun yung unang station na dadaanan. Saan ba dapat kayo sasakay? Dapat yung araw ay nandun sa Huhyon. Kasi yung Huhyon Station ay dire-diretso yan, dadaan niya ng Myeongdong, dadaan ng Chungmuro, dadaan ng Dongdaemun, at doon, next na, doon na kayo papunta sa Hewa. Ganun yun mga kabayan. Kaya, napaka-importante kapag nandun na kayo sa mismong station, titingnan ninyo yung nakasulat na pangalan ng subway station na susunod
doon sa sasakyan ninyo. Importante yan para hindi kayo palayo sa pupuntahan ninyo. Dito sa South Korea ay hindi kayo maliligaw dito mga kabayan. Siguro mga isang beses kayong magkakamali ng sakay sa bus or subway pero napakadali ng transportation dito. Ako kasi dito lang naman ako gumagala sa Seoul, hindi naman ako pumupunta ng mga probinsya. Ang gamit ko lang talaga ay Seoul Subway Map pag may pupuntahan ako. Ang ginagawa ko, kasi wala naman akong cellphone number dito, ang ginagawa ko bago ako umalis dito sa bahay, sinesearch ko muna sa Google, halimbawa, gusto kong pumunta ng Gyeongbokgung Palace. Dito lang yan sa Seoul mga kabayan. I-search ko lang sa Google, Gyeongbokgung Palace, how to get there. Tapos ituturo ka na nila. Makikita niyo dyan, yan o. Getting to Gyeongbokgung Palace is highly recommended by Seoul Subway. The most direct route is to take Seoul Subway Line 3. Ayan na, tinuturo na kayo, di ba? To Gyeongbokgung Palace Station, use exit 5. Mismong nandun na kayo. Pag exit 5 ninyo, makikita nyo na yung Gyeongbokgung Palace. Napakadali lang mga kabayan. Nandito na kayo sa South Korea. Kung halimbawa nasa probinsya kayo at gusto nyo pumunta dito sa Seoul, pinakamaganda mga kabayan, gumamit kayo ng Google Map. Napakadali lang. Kahit saan dito sa South Korea, mapupuntahan ninyo. Basta Google Map lang ang gamit nyo. Pero pinaka-importante, kailangan may SIM card kayo dito sa South Korea. May number kayo dito sa South Korea kasi sa mga bandang probinsya kasi ay bihira dyan yung signal, yung free wifi. Kaya kailangan talaga meron kayong sariling number kung madidistino kayo sa mga probinsya. Napaka-importante mga kabayan, may number kayo dito sa South Korea, magagamit yan for verification, kapag sa-sign up kayo sa mga online shopping, katulad ng Coupang, order kayo online ng mga pagkain, bibili kayo ng mga sapatos, importante yan. At ayun, basta madali lang mga kabayan. Dito sa South Korea, hindi kayo maliligaw basta-basta. Sa Pilipinas, maliligaw kayo. Pero dito sa South Korea, napakadali lang. Meron naman siyang mga sign, may mga sulat-sulat naman, may English, yan. Kaya maintindihan ninyo, pag nandun na kayo sa subway, maintindihan nyo, may mga araw-araw pa yan kung saan napupunta yung nilalakaran mo, saka sa bus, sa subway, ay may nagsasalita dyan. Mayroong English, may Korean, may Chinese. Kaya mapakinggan ninyo kung saan na yung susunod na station o saan yung susunod na bus stop. Madali lang mga kabayan. Saka dito sa Seoul, yung mga bus dito ay may signal ng wifi. Ewan ko lang sa mga probinsya.